Nais mo bang malaman ang mga lihim na hindi madalas sinasabi sa pulpito? Ang mga bagay na ayon sa salita ng Diyos ay maaaring tuluyang humadlang sa iyong kaligtasan. Naisip mo na ba kung bakit may mga tao na buong buhay nilang nagsisilbi sa Diyos, ngunit sa huling araw ay tatalikuran sila ni Jesus at sasabihin, "Hindi kita kilala"? Kung minsan hindi natin namamalayan na ang ating mga desisyon, ugali at panloob na saloobin ay unti-unting naglalayo sa atin sa presensya ng Diyos. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang isda bagay na malinaw na binanggit sa Biblia na maaaring humadlang sa iyo sa buhay na walang hanggan. Pero mag-iingat, ang ikapitong bagay ay maaaring gulatin ka. Baka ito mismo ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay malayo ang Diyos sa iyo. Manatili hanggang dulo dahil ang bawat punto ay may dalang pahayag na magbubukas ng iyong mga mata. At bago tayo magsimula, mag-subscribe ka na ngayon sa aming channel. I-on ang notification bell para hindi ka mapalampas sa mga mensaheng magbabago ng iyong pananampalataya. I-like mo na rin ang video na ito para mas marami pang makarinig ng katotohanan ito. Handa ka na ba? Huminga ng malalim sapagkat ang maririnig mo ngayon ay maaaring baguhin ang direksyon ng iyong kaluluwa. 1. Kawalan ng pananampalataya. Walang relasyon, walang kaligtasan, sabi sa Hebreo 11:6. Kung walang pananampalataya, imposibleng kalugdan ng Diyos. Ang pananampalataya ay higit pa sa paniniwala na may Diyos. Ito ay buong pagtitiwala sa Kanya kahit hindi mo nakikita ang resulta. Kung wala kang tunay na pananampalataya, parang nakasakay ka sa barko ng walang timon. Bawat unos ay nagdadala sa'yo palayo sa Kanya. Kapag humina ang ating pananampalataya, nagbubukas tayo ng pintuan para sa takot, duda at kasalanan. 2. Kawalan ng tunay na pagsisisi. Ang pusong hindi sumasuko, hindi sapat na alam mong nagkasala ka. Kailangang maramdaman mo ang bigat ng kasalanan at hilingin ang kapatawaran ng Diyos. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang luha. Ito ay pagbabago ng direksyon. Kung walang pagsisisi, nananatili tayong bihag ng ating mga pagkakasala at unti-unting nauubos ang ating ugnayan sa Diyos. Ngunit kapag nagsisi ka ng tapat, binubuksan ng Diyos ang pintuan ng Kanyang biyaya at binibigyan ka ng bagong simula. 3. Hindi pagpapatawad, nakakadena ang iyong kaluluwa. Sabi ng Biblia, kung gusto nating patawarin tayo ng Diyos, kailangan din nating magpatawad sa iba. Ngunit maraming tao ang naglalakad na may tanikala ng galit at sama ng loob, dala-dala ang sakit ng nakaraan. Kapag hindi ka nagpapatawad, hindi lang ang iba ang nakukulong, ikaw mismo ang nakakadena. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya. Binabasag nito ang kapangyarihan ng mapait na nakaraan at muling binubuksan ang pintuan ng kapayapaan sa ating puso. Eustace. Pagmamataas, kapag sarili ang sinamba, Santiago 4:6, sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Ang kayabangan ay parang ulap na pumipigil sa liwanag ng Diyos na pumasok sa ating puso. Kapag iniisip natin na kaya natin ang lahat ng walang Diyos, unti-unti tayong nauhulog sa sariling bangin. Ngunit kapag pinili natin ang kababaang loob, nakakaranas tayo ng biyaya, pagpapatawad at kapangyarihan na nagmumula lamang sa Kanya. Chuck. Pagsuway sa salita ng Diyos, paglayo sa plano ng langit. Hindi tayo inilagay ng Diyos sa mundong ito para gawin lang ang gusto natin. Ang Kanyang salita ay gabay at proteksyon, ngunit kapag pinili nating suwayin siya, inilalagay natin ang sarili natin sa landas ng kapahamakan. Ang pagsunod ay hindi pilitan, ito ay tugon ng pag-ibig sa ating tagapagligtas. Kapag sinabi nating, Panginoon, mas mahalaga ang kalooban mo kaysa sa akin, tayo ay lumalakad sa plano ng langit. Kakulangan ng pagmamahal sa kapwa,
nawawala ang puso ng Ebanghelyo. Ayon kay Jesus, ang pinakamahalagang utos ay, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at ang kapwa gaya ng iyong sarili. Mateo 27:37-39. Kapag sarili lang ang iniisip natin, nawawala ang mismong puso ng Ebanghelyo. Ang pagmamahal sa kapwa ay hindi lang kilos, kundi ebidensya ng Espiritu ng Diyos na gumagalaw sa ating buhay. And kung wala tayong malasakit, unti-unti tayong nawawalay sa presensya ng Diyos siya. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, kapag may higit pa sa Diyos, ang idolatriya ay hindi lang pagsamba sa rebulto. Ito ay nangyayari tuwing inuuna natin ang anumang bagay higit sa Diyos, pera, kapangyarihan, relasyon, trabaho, o kahit sarili natin. Sabi sa Exodo 23, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos bukod sa akin. Kapag may mas mahalaga pa sa puso natin kaysa sa Diyos, unti-unti tayong nauhulog sa dilim at nawawala ang ating koneksyon sa Kanya. Hamon para sa iyong kaluluwa kung ang mensaheng ito ay nangusap sa puso mo, magkomento sa ibaba ng pinipili ko ang kaligtasan. Ideklara mo ngayon ang desisyon mong lumapit sa Diyos at yakapin ang Kanyang plano para sa iyo. At huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at ibahagi ang video na ito para mas marami pang makarinig ng salita ng Diyos at makalapit sa Kanya.